Kaugnay sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot umano sa anomalya sa flood control projects, kausapin natin si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon po, Sir Rafi. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Opo, ano po yung reaksyon nyo sa sabi ng abogado na dating Congressman Zaldico na pre-judge na raw ni Ombudsman Remulla yung issue since day one? Well, I think it's quite inaccurate to say that it's prejudged kasi trabaho naman po talaga ng ombudsman mag-gather ng ebidensya laban sa isang tao na pinagbibintangan na involved po sa corruption. So, pag hindi po natin paniwalaan yon na sapat na po ang ebidensya natin, paano na po sa prosecution? Hindi ba dapat full-out confidence ang kailangan ng isang prosecutor para po talagang makonvict ang isang akusado sa isang kaso? So, feeling ko po na misunderstood po ang role po ng ombudsman. Trabaho po talaga namin mag-prosecute. Gaano po kalakas yung ebidensya at yung inyong paniniwala na talaga mauuwi sa conviction itong kasong ito, lalo na kay dating Congressman, kay Congressman Zaldico? Itong kaso po na ito ay yung unang kaso po na nirefer po kasi sa ombudsman. It was actually during the time na wala pa po si Ombudsman Remulla. So dumaan na po yan sa fact-finding, dumaan na din po yan sa preliminary investigation at taglabas na po ng resolution. So ngayon na nasa korte na po, we trust in our evidence. We trust in the process po na dinaanan po ng kaso. Ano naman po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senador Ping Lacson na batay daw sa impormasyon ni Yusek Roberto Bernardo na ginamit daw ng ilang opisyal yung pangalan ng Pangulo para paniwalain si Zaldico na aprobado ng Pangulo yung budget insertions? Ano ho yan? Sinusuri pa po kasi natin yung ating yung mga statements po dito. Lahat po yan kasi puro half truth and half lie. No? I mean, yun po talaga ang challenge sa amin dito sa Ombudsman na tignan yung mga testimony, tignan ng mga statements at suriin kung alin doon ang tama at totoo at kung alin dyan ang sinungaling lang po. No? Because hindi ka talaga pwedeng makakuha ng isang 100% accurate na statement at alam naman ho natin yon. So, in fairness to the former Congressman Zaldico, syempre titignan ho natin din yung mga sinasabi niya. Pero in fairness din po doon sa taong bayan, sa mga witnesses na nandito po sa Pilipinas at nag-submit ng sworn affidavit, sana po sundan din niya yung ehemplo ng iba. Dahil hindi naman po pwede na gagawin namin yung gusto niya namin gawin, which of course we will take on the challenge po na to investigate and verify niya. But on the other hand, sana maging fair din po siya sa ating lahat actually. At bumalik na din siya dito para harapin yung mga kaso niya sa korte. Paano niyo po ilalarawan yung mga ebidensyang hawak po ninyo laban sa mga akusado? Malaking parte ba nito ay puro mga testimonya o meron mga hard evidence mga paper trail na pwede mag-convict sa mga ito? Dalawang part po yan. Yung mga sa DPWH officials and employees, madali lang po yung ebidensya dyan dahil lahat po yan nakadokumento. Sila mismo po yung sila mismo nag-issue ng certification. So yung mga dokumento po na yun, ang ginamit po natin para ma-identify kung sino talaga ang kasama sa proseso sa pag-approve ng isang substandard na project. Pagdating po sa SunWest, documentary evidence po yan dahil sila po yung nakasulat sa GIS, yung General Information Sheet, kung saan umuupo sila bilang director ng kumpanya. Pagdating ng kay Zaldico, syempre may proof din tayo na siya talaga ang beneficial owner. Kumbaga, kahit wala po siya sa corporate papers, dinidirect niya ang operation at nakikinabang din po siya sa earnings ng korporasyon na yon. Well, yan po ang abangan natin sa mangyayaring pagdinig. Yung mga nagbitiw na opisyal naman po, paano natin sila mapapanagot kung sakaling lumabas na sangkot nga po sila? Sino po? Sino po doon? Yung mga nagbitiw po mga opisyal ng gabinete. Ay ano po yan, dadaan pa po yan sa verification dahil kakarinig lang po natin ang statement ni Ginoong Zaldico over social media. So, syempre hindi pa natin na-investigate yan ng malalim. No? So, that will undergo through the same process po
Gaano po kahalaga na magsumite itong si Congressman Zaldico ng sinumpaang salaysay at hindi lamang po pahayag sa social media? Well, dumaan na po, no? Yung deadline po ng counter-affidavit preliminary investigation pa. Ngayon, na nasa korte, sana po mag-participate din po siya dito. Hindi lang po ito isang kaso, ito lang po yung naunang kaso dahil ito rin yung unang final ng ICI. Ngunit in-expect ho natin na mas marami pang kaso ang mapafile. Hindi lang laban kay Ginoong Zaldico ng sangkot dito sa flood control issue. Isa po ba sa mga tinitingnan nyo yung posibleng sabwatan sa pagitan ng mga nagbitin opisyal para maipasok yung budget insertion sa 2025 budget at itong mga kakasuhan na po ngayon o nakasuhan na po ngayon? Siyempre, titignan po talaga natin yan dahil alam naman ho natin na systemic po talaga ang paggawa no, ng isang crime na ganitong magnitude. Kaya titignan ho natin and we want to uncover the truth about the systematic corruption that happened. Eh si Zaldico po hindi pa rin nagpapakita ng personal at wala sa bansa. Paano po siya mapapaharap? Ano po, kasama po kahapon sa aming filing ang isang motion para po makapag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Sana po pagbigyan po kami dyan sa request namin para gagamitin na po natin yung warrant of arrest na yan para sa pag-apply ng isang Interpol Red Notice. Kasama din po sa aming filing kahapon ang isang motion for a whole departure order para hindi po siya for the cancellation of his passport, no, para po hindi na siya makagalaw from one country to another. Sa inyo pong monitoring na sa extradition treaty country po ba itong si Zaldico? Well, ano ho yan, we'll take it one step at a time. So itong mga Interpol Red Notices muna ang kukunin natin and then we will throw that to our intelligence community. May inaasahan pa po ba yung taong bayan na makakason ng ibang kaso dyan po sa Sandigan Bayan bago po magpasko? May mga additional cases pa po ba? Opo, we actually have 15 cases under preliminary investigation from the last time na chinek po natin. Another 5 po sa DOJ. So, lahat po yan, ina-expect po natin in the next few weeks. Maglalabas na po ng resolution ang panel of prosecutors either sa ombudsman and then we will be able to file that in court already. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Si Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano.